Shoutout kay Katsakino Dukusin, Romeo Conchada at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ang balita natin ngayon, mukhang si Index Coach Jong Wichiko ay handang pumasok sa isang transaksyon dito sa Barangay Ginebra, kung saan ite-trade ng NLEX yung kanilang first round draft pick dito sa Ginebra kapalit nitong si Stanley Pringle. Ang mangyayari kasi dito, mukhang itong NLEX Road Warriors nakikinit na nila na itong si Robert Bolick ite-trade yan sa TNT. Itong si Kevin Alas nakatatlong ACL na yan. So mukhang kinakailangan nilang kumuha ng isang point guard na makatutulong dito sa mga bata nilang players, isang veterano. At mukhang si Stanley Pringle ang nakikita nilang sagot dyan. Kung makukuha ng Index si Stanley Pringle, magkakaroon sila ng isang veteran point guard na makatutulong to sa mga rookies nila na makukuha sa darating na draft. Dahil meron pa naman silang mga second round pick na magagamit. Ang Ginebra naman kung makuha yung first round draft pick ng Index, malaking bagay yan dahil nga gusto nilang kunin bukod dito kay Kaylan Tiongson ay yung iba pang mga players na magiging available. Yan si Tiongson gagamitin siguro ng Ginebra yung first round draft pick ng Terra Firma o Northport. Samantala naman itong draft pick ng Index gagamitin niya ng Ginebra para kumuha ng isa pang big man o isang small forward para naman mapunuan yung kanilang lineup dahil nga naka-injury si Scottie Thompson, si Aljon Mariano, si Jared Dillinger, si Jeremiah Gray. Ang daming small forwards ng Ginebra, puro injury. So dyan nila gagamitin yung draft pick ng Index Road Warriors. Sa ngayon, itong si Coach Tim ko, syempre busy yan sa Gilas. Pero ang management ng Ginebra, tinitignan yung posibilidad nga na kumuha dito sa Index Road Warriors. At mukhang amenable naman itong si Jong Wichiko sa ganitong trade. Posibleng madagdagan pa bukod kay Pringle yung ibibigay ng Ginebra pero hindi pa yan final. Posible nga kaya na itong si CJ Perez ay ilagay na sa trading block nitong San Miguel Beer. Medyo nakakagulat yan kung iisipin natin pero mukhang ang Ginebra, ang San Miguel daw ngayon ay kinukonsidera kung i-offer nila si CJ Perez para dito kay Robert Bolick. Nakita na natin yung performance ni CJ at alam natin na ito ay isang franchise player na pwedeng magamit ng kahit anong team. Sa ngayon, mukha daw tinitignan ng San Miguel na baka hindi fit itong si Perez at itong si Junmar Fajardo at baka mas maganda raw na mapunta sa San Miguel ang isang point guard katulad ni Robert Bolick. Dahil nakita natin nag-struggle talaga yung mga point guards ng San Miguel dito sa finals kontra Meralco. Kaya ang tinitingnan nila ngayon, baka mas maganda kung nasa lineup nila si Bolick kaysa dito kay CJ Perez. Sa ngayon, itong San Miguel Beer, pinag-aaralan pa yan. Wala pa silang formal offer. Pero pinag-iisipan nga nila kung i-offer na nga itong si CJ Perez dito sa NLEX Road Warriors. Kung ikaw naman ang NLEX, tanggapin mo kaya yan. Ang iniisip syempre ng NLEX ngayon, siguro sa tingin nila mas magaling itong si Robert Bolick dito kay CJ Perez. At least mas kontrolado ang laro. Pero itong si Robert Bolick baka naman i-trade na rin niya sa TNT. At malamang mga bench players ng TNT ang makuha nila. So, hindi kaya mas mabuti na tanggapin nila itong si CJ Perez. Pero sa bandang huli, hindi naman Index ang magdedesisyon dyan. Ang magdedesisyon dyan ay yung management ng MVP Group kung tatanggapin nila ang ganitong offer ng San Miguel in case ibigay nga. Dahil sa ngayon, syempre, alam nila maganda ang kalagayan nitong Meralco Bolts at ng, of course, katsa-champion lang nila. Pero itong si Robert Bolick kaya ay mas mabuti na i-trade nila para kay CJ Perez. Siyempre, dahil natalo San Miguel sa finals, medyo iisipin siguro ng fans, baka mas maganda na si Bolick manatili na lang sa NLEX. Pero siyempre, yung long term, ang titignan dyan ng MVP Group.